nakakaloka itong mga ate at kuya, hindi ko talaga kineri. Dahil may nakaladkad na namang pangalan dito sa part 2 ng expose ni Dean Chase. Mabuti na lang nag-upload siya kaagad. Sabi ko nga, oh well, mga kababayan, ang sabi nga pala ng ating mga kakilala, magiging madugo ang 2026. Magiging matinding laban. So I think itong taon na ito ay totodo, right? Sana ibuhos na ng mga Pilipino ang lahat ng ating makakaya para maalis ang mga magnanakaw. I mean, mula sa taas hanggang ibaba. Kailangan na, mga kababayan, kailangan ng iligtas ang Pilipinas. Sabi nga ni VP Sara, baka pagdating ng 2028, wala ng Pilipinas. Either borado na sa mapa, isinabak na sa giyera, or lugmok na dahil puro nakaw at abuso sa power ang ginagawa ng mga nakaupo at nasa pwesto. So ang taong 2026, ito po talaga ang make or break sa tingin ko. No? Hindi namin kinaya ng 2024, hindi natin kinaya ng 2025, ang dami-dami ng rally, pero sana po, kita nyo naman, January 1 pa lang ng 2026, kaunting ulan, bumaha na sa Maynila. Walang magbabago, wala silang balak magbago, nanlilinlang lang. At kung ano-ano pang katarantaduhan ang ginagawa, dapat nang tapusin ang laban ng 2026. Pag pinaabot pa natin ng 2027, even 2028, ewan kung saan tayo pupulutin, di ba? Nag-warn na kami noon 2024. Pag hindi pa natin tinapos ang laban ng 2024, may mangyayaring mga hindi maganda, ayan, nakulong si PRRD, inimpeach si VP Sara, may mga nagkakandamatay. Kaya naman kung may mga namamatay naman na mga kurakot, nagsi-celebrate ang mga Pilipino. So, well, dapat naman talaga sila magkandamatay na. No? Hindi naman nila madadala sa hukay ang kanilang mga pinagnanakaw. Pero mas masarap ding makita na maparusahan ng mga hayop na yan, no? Karmahin gabaan. Kailangang danasin nila ang matinding paghihirap. No? Malugmok sa hirap, di ba? Pasakitan muna ng matagal-tagal bago mawala sa mundo ng hindi pamarisan, something like that. So itong si Dean Chase nag-upload ng panibagong video at ito ang isa sa mga dahilan kung bakit dapat ng pagsisipain sa pwesto tong mga to kasi abusado. Ang kanilang ginagawa, pagwawaldas ng pera, kabastusan, kabalahuraan, kalaswaan, ay hindi dapat magtuloy-tuloy dahil hindi nila yan dapat ginagawa at hindi sila dapat dyan sangkot dahil sila ay may mga posisyon sa gobyerno, hindi ba? So bakit nila ginagawa ang mga kahalayan at kabalahuraan at kabastos ganito at paggastos at pagsasayang ng pera? Sila ba ay nasa tamang pag-iisip pa? Or may mga bisyo dito kasi sa video ni Dean Chase na panibago, kaya lang mag-iingat po ako mga kababayan dahil nga may copyright strike yung ginagamit niyang background music, no? Ay kinuha ko yung verbatim or yung transcription or tinranscribe ko yung video na ito, no? Ako babasahin ko sa inyo mamaya kung ano yung mga kasi yung boses din ni Mr. Tubig, yung lalaking binayaran di umano ng mag-asawa ni Ma'am Shea at saka ni Bembang Jr. ay may copyright strike yon. So ako babasahin ko na lang mamaya. Meanwhile, pakinggan muna natin yung first part nung second part naman ng expose ni Dean Chase. Ano po? Na kung saan kausap niya si Mr. Tubig at hindi natiis ni Mr. Tubig o yung lalaking binayaran ng 2.3 million, may kaibigan pa siya or may isa pa ulit, may isa pang escort kung di man niya kakilala yon na binayaran din ng halos 1 million or 17 grand or $17,000 mga kababayan. Tapos pinapirma sila ng non-disclosure agreement. Ibig sabihin, makikipagbembangan sila, makikipaglaro sila sa mag-asawa, malaki ang bayad pero huwag nilang isisiwalat kahit sino pa, kahit kanino pa. Kasi yung non-disclosure agreement na pinirmahan nila mga kababayan ay pwedeng, so alam pala ni na Ma'am Shi ang whereabouts or lalong-lalo na ang pangalan at pagkakakilanlan nitong si Mr. Tubig at saka nung isa pang lalaki. Pwede nila itong hantingin. Pwede nilang gurgurin. Sa unang expose nga ni Dean Chase, nanganganib na ang buhay nila. Even ng Mr. Tubig. Kaya lang, dugong Pilipino yon, ang nanay ay Pilipina, na-recognize agad no, nung PhilAm or I think yung tatay niya ay Portuguese or Brazilian. Basta born and raised na po siya sa California. So,
na konsyensya. Okay, and siguro nga dahil nga Pilipina ang nanay, naisip niya na, naku, hindi dapat ganito. Ang bansang minamahal ng magulang ko, na pinamumunuan ng mga manyakol at ng mga adik. Dahil dito sa expose na ito mga kababayan ay inamin ni Mr. Tubig na involved ang iba't ibang droga, hindi lang bembangan sa Joet. Buti sana kung si Ma'am Shi ang binibembang, ay ang binibembang ay yung asawa ni Ma'am Shi. Let's listen to Dean Chase mga kababayan. Magandang araw po sa ating lahat. Si Dean Chase po ito. Isa pong malaking paumanhin po sa inyong lahat mga kababayan na kasi umiikli po kasi mga oras po namin dito na magkakataon po kaming may update nga po kayo sa mga nangyayari po dito, pero yun na nga po sa mga nakaraang araw sinisigurado lang po talaga namin ang aming seguridad. Kaya ito na nga po, ito na po yung part 2 po namin ng interview with i-blip lang po namin yun. So ito na po ang part 2 namin sa interview with Mr. T. And let me just remind everyone na nangyari po itong meet up po nila with Mr. T around November of 2023. Now, chinek ko po talaga ang timeline para ma-validate po ang mga sinasabi po niya doon sa interview po namin. It all checks out. It was around that time po na may Festival of Light around November of 2023. And it was around the same time as well na pumunta po dito ang mga world leaders sa San Francisco at pumunta din po dito si Bangag at si Lisa Tanas. Okay, cut lang natin ha. November 20, 2023 na meet ni Mr. Tubig yung mag-asawa. Yung binabanggit niyang pangalan. Pero namatay yung Paulo Tantoco at mababanggit din dito sa video, March 2025. Ilang araw bago ipinakulong si Tatay Digong. Kaya nga sabi ni VP Sara pinakulong nila ang tatay ko para pagtakpan ng eskandalo nila sa US. Yung eskandalo sa US, namatay yung Pilipino na mababanggit dito, Paulo Tantoco. Na-vlog ko na yun ng mga nakaraan. At yung eskandalo doon sa US, eto may panibagong eskandalo, hindi lang yung may namatay na Pilipino, kundi bukod sa tumira sila ng mga ipinagbabawal na droga, ay nagpabembang pa ang magjowa. Umarkila pa ng 2 lalaki. Bakit isa siguro sila mga ating? Imagine niyo kung ano pa ang pwede nilang gawin. Baka mamaya si Mr. Tubig at saka yung isa pang lalaking binayaran ng halos 1 milyon, baka silang dalawa nag-espadahan din habang nanonood yung mag-asawa. Lahat pwedeng gawin. Malaki ang bayad. Ay piniga nga ng bonggang-bongga ang Mr. Tubig itong in-interview ni Dean Chase. Okay? Inubusan ng katas. 4 na beses. At tapos yung sa picture ni Ma'am Shi na hubad-hubad siya, mga tat kuya. Yan. Yan kung saan ay parang ito ay kinikeme. Baka nga mamaya ulo ito ni Bembang Jr. Right? 4 na beses na siyang iniskarbahan or natanggalan ng katas, ay ini-scramble pa ng bonggang-bongga ni Bembang Jr. Tingnan natin mga kababayan kung ito ay magiging matinding balita sa Pilipinas dahil nga po kakampi ng administrasyon ni Bembang ang mga media at pinagtatakpan ang lahat ng baho. Hindi ko alam kung paano ito pasisingawin ng husto ni Dean Chase, even ni Miss Maharlika at ng kung sino-sino pang mga Duterte supporters. Pero pipilitin si Dean Chase may banta na buhay niyan. May ginurgur na sa building nila na kalbo rin at baka napagkamalang siya. Pinasok na rin ang bahay nito. Nilooban sila, walang ninakaw, walang kinuhang gamit. Mga mamahaling gamit ang pag-aari ng asawa niya. Lalaki rin ng asawa. Walang tinangay na mga antigong gamit, pera, alahas. Pinasok lang. Balak talagang gurgurin, balak patahimikin para wag mabulgar ang kahayupan, kademonyoan ng mga isinisiwalat niyang tao na may kakaibang trip. Let's continue. Sa San Francisco for the APEC Summit. And yun na nga po, I hope na pag-usapan po natin ito kasi isa po itong malaking iskandalo po sa ating bansa. And okay lang po naman talaga kung anong ginagawa nila, kung anong gusto nilang gawin behind closed doors. Pero ito na nga po ginagamit po kasi nila ang mga pera ng mga mamamayang Pilipino. Biruin nyo, nagbayad po sila ng $40,000 po para sa isang tao, sa isang gabi lang. And if we're going to calculate that, that's 2.3 million. Ang laki po niyang pera. Pagkain na po yan ng isang baryo. Grabe, tapos hindi lang 40,000 pa. Nagbayad pa po sila ng 17,000 sa isa pang lalaki.
Halos isang Sana po, hindi po ito mamatay na issue. Pag-usapan po natin ito. Kasi nakakahiya at nakakasuka. ikakat ko dyan dahil may copyright strike yung ginagamit niyang background audio, mga kababayan. Pero tinranscribe ko yung interview niya, imumute ko na lang yan, okay? Pero ipi-play natin yung video. Ito yung transcription. Yan. Babasahin ko sa inyo, mga kababayan, ano. Ito yung conversation ni Dean Chase at saka nung Mr. Tubig. Okay. Sabi ni Dean Chase, "You're right, and it's inexplicable what you've gone through. However, when you've seen them, seeing them, what they were doing, were you shocked in any way?" Tinatanong niya kung na-shock si Mr. Tubig. Sabi ni Mr. Tubig, "Was I shocked? No, not at all. To me, it was just another couple wanting to spice up their relationship. However, I knew right off the bat that they were a high-profile couple when my friend mentioned that they were looking for a guy who could sign an NDA or non-disclosure agreement." Hindi raw siya na-shock, si Mr. Tubig. Sabi niya, sa isip ko, ito yung mag-asawa lang na gusto lang nilang spice up ang kanilang relationship. Kumbaga, may edad na nga yung mag-asawa, no? Si Bembang at saka yung Butoda, o yung malaki ang tiyan na babaita na, yan yata, yan. Kumbaga, ay, pwede bang araw-araw ganun na lang? Wala nang, kumbaga parang, puro tiyempurado tayo araw-araw, mag-try nga tayo ng ibang putahe. Something like that. Umay na us. Spice up natin ang ating relationship. Mag-recruit tayo ng 2 lalako na makakasama natin sa bembangan. Hindi ba? At bayaran natin ng bonggang-bongga para gawin nila ang lahat ng ating gusto. Pero, pipirma sila ng NDA or non-disclosure agreement na ang ating gagawin sa loob ng hotel na ito ay hindi makakalabas kahit kanino man. Otherwise, babambangin natin sila, shishigukin natin sila, itutumba natin sila, or kakasuhan natin sila. Okay, sabi ni Dean Chase, "It is kind of dodgy that someone would just ask some random man to sign an NDA. How long have you been doing this, Mr. T?" Sabi niya. Di ba parang kahinahinala naman nun na may isang nagsasabi na nire-recruit baga tapos papipirmay ng NDA. Gaano mo na ito ginagawa? Gaano katagal mo na itong profession something? Profession talaga. Sabi nung kausap niya, "Since I was in my early 20s, so I think mga nasa 30s na ito. Life is hard for a biracial Asian man in the US. But many in my circle have told me that there is a huge market for someone like me in this field. Once I got in, I just never got out." Na-enjoy niya eh. "And there's no better place to do this line of job than in San Francisco." So very open po, very liberated ang San Francisco ng California pagdating sa mga bembangan. Biracial, so mahirap daw mga kababayan sa katulad niya na biracial Asian man pa na makahanap ng karir. Okay? Tapos, yung mga katulad daw niya na biracial din or dalawa ang lahi, no, ganon, ay may malaking market, maraming customer sa gantong trabaho, no, sa pagiging escort or sa binabayaran para bumembang. Punta tayo sa San Francisco at nung na-try na niya, ayaw na niya. Bakit? Malaki ang bayad. Kung isang araw babayaran ka ng 2 million mahigit, ay go na, araw-arawin mo na. Kung kaya mo pang magpa-eskerba, baka pwede ka pang may customer ka sa umaga, may customer ka sa gabi, may customer ka sa madaling araw, may customer ka sa hapon, pak na pak ang gatong. Gamit ka lang ng protection, hindi ba? O nga pala, sa naunang expose ni Dean Chase, gusto raw tanggalin ni Bembang Jr. yung condominium na nakabalot sa banana ni Mr. Tubig. Inattempt daw ni Bembang Jr. na tanggalin. Bakit Bembang Jr. gusto mong iparamdam kay Mr. Tubig na mainit ang iyong jewetels? Gusto mong maramdaman niya yung sensation na magkahugpong ang inyong katawan, ganun?
ay hindi daw pumayag si Mr. Tubig na tanggalin ang kanyang condominium o yung balot o yung saplot o yung trust quality. Trust quality? Oh, ibang brand syempre sa US. Oh, now, this question might be a little too incriminating, sabi ni Dean Chase. Have you had any other high-profile clients other than them? May iba ka pa bang mga kliyente or customer na mga prominenteng tao bukod sa mag-asawang yan? Mag-asawang bangag. Sabi nung Mr. Tubig, yes, I have been connected to many high-profile parties since I got into this field. Oh, hindi lang high-profile people, pati yung mga party-party na bonggang-bongga. Diyan kasi sa California, di ba? And even in the States, marami talaga dyan mga party na bonggang-bongga. No? Mahilig magpa-party ang mga mayayaman kasi hindi naman sila busy sa buhay. Baka akala nyo ba ang mga billionaires busy sa buhay? I don't think so. May ibang taong busy para sa kanila. May mga di ba, may mga manager sila or whoever. May mga empleyado sila na magtatrabaho for them. Kaya yung kanilang pinagkakaabalahan ay kung ano lang yung magpapasaya sa kanila. Kung gusto nilang bumembang, kung gusto nilang, di ba, ano kaya ang pwede pa nilang, kung gusto nilang mag-cross stitch, kung gusto nila magtanim ng mga halaman, 'di ba? Kung gusto nila mag-tour all over the world, kung gusto nilang sumakay sa spaceship at pumunta sa spacecraft at pumunta sa outer space, pwede. Kasi may nagtatrabaho for them. Hindi nila kailangang pumash-pash ng trabaho, mga billionaires eh. Okay? So wala silang mapagkaabala. Ano kaya? Mag-recruit kaya tayo ng mga ng mga tutusok sa ating butas. No? Kaya naman ay magpa-party tayo tapos pabahain natin ng alak at saka pulveron. Right? Sabi ni Dean Chase. No. Ito yung sagot nung tinanong niya. Yes, I have been connected to many high-profile parties since I got into this field, mostly with people from the Philippines. Oh my God! People from affluent communities here in the US. So may mga taga-US din naman po, affluent, mga mayayamang komunidad, no, na nasa Anemika at saka sa Pilipinas. So yung mga dumadayo sa US, naghahanap talaga ng tusok-tusok. Bakit sila pupunta ng Anemika para doon magkalat ng lagim or doon tumikim? Kasi nga baka maliliit lang ang maliliit lang ang kargada ng mga Pilipino. Payag ba kayo? I-comment ka dyan sa comment section. Tama ba? Ano ba, average 4-5 inches of banana? Ganun ba yun? O mga Asian men ba ay hindi binayayaan ng malaking kargado? Very rare lang ba ang ganung banana na, usually ba ang banana ng Pilipinas ay senyorita lang? Hanggang saba? Hindi ba siya mga lakatan? Ganon? Ay sa Anemika, malalaki ang kargada, makikinis pa, mapuputi, matataba. Ay sabi naman po ng iba ay kahit naman senyorita lang ang kargada ng mga Pilipino, galit na galit naman, gustong manakit, no? Tigas na tigas ang kalooban. Nanggigigil ang ugat ika. Totoo ba yan, mga ating? Ang kargada raw ng Anemika, malaki nga, lantutay naman, hindi naman galit, nababali, something. Totoo ba yan? Abay, malay ko, laking kumbento ako eh. Comment nyo nga dyan sa comment section. Pero may mga kliyente sila na galing Pilipinas. So, either gustong tumikim ng ibang putahe at mas malaking putahe or hindi makapagkalat sa Pilipinas dahil maliit ang market ng mga escort or ng mga gigolo or kung ano man tawag sa kanila, no? Mga sex workers, ganyan. Konti lang ang, di ba? Konti lang ang, or baka nagsawa na sila at naumay na. Or hindi sila makapagkalat sa Pilipinas ng kanilang kalaswaan sa abroad nila gagamitin para hindi mabulgar. Which is which, mga kababayan? Sige nga, comment nyo. Pawi. So, parang kinat yung video siguro at napag-usapan yung Pawi. Sabi ni Dean Chase, Pawi, that name sounds familiar. Where have I... palitan natin yung spelling. Where have I heard that name before? Sabi niya, parang pamilya sa akin yung pangalan na binanggit mong Pawi. Parang saan ko kaya narinig yan? Sabi nung Mr. Tubig, binuo niya pangalan, Pawi Paulo Tantoco. Ayan na. Yung eredero ng Rustan. Yung namatay
bago kidnapin si PRRD. March 8 namatay yung Paulo Tantoco. Na supersede lang yung investigasyon kaya wala ng update. Mukhang case closed na. Pero inamin ng asawa, Dina Tantoco, na appointee ni Ngiwi at may posisyon sa administrasyon ni Ngiwi, na namatay yon dahil sila ay nagmaria Juana at nagpulveron. Ang sabi nga sa report, that was accidental overdose. Nasobrahan accidentally. Paano kaya nasobrahan accidentally? Imbis na suminghot ng kapiraso, like kutsarita, napasinghot ng isang bag, ayun, nangisay, bumula ang bibig, tigok. Nga pala sa post na yan ni Dean Chase, mga kababayan, inaakusahan ni Dean Chase ang mag-asawa, si Ngiwi at saka si Butod, na sinadya nilang mamatay si Pawi. Bakit kaya? Para sinadya raw nila na mamatay yung Pawi Tantoco. Para hindi kumanta? Nahuli ba sila sa kwarto? Hindi eh. Nabanggit ni ano eh. But hindi raw yun namatay accidentally. Sinadya raw na mamatay. So, intentionally. Well, yung thought pa nga lang mga kababayan, yung do I have a photo of Paulo Tantoco para makita niyo mga kababayan? Para sa mga hindi familiar, yung namatay, ito po. Oh. Anak ng mayamang angkan sa Pilipinas. Sila yung nagdala ng mga mamahaling brands sa Pilipinas, mga ganyan, mga Louis Vuitton, Chanel, Hermes, ganyan. So tuwing mag-a-abroad yung matandang Tantoco, I think magulang niya, yeah, I think so, nanay niya or maybe lola niya, mga 1980s pa siguro or 1970s, tuwing pupunta ng US, namimili ng mga mamahaling gamit. Ganun nga, mga LV kung anik-anik pa. Pag uwi ng Pilipinas, ibinibenta sa mga amigo't amiga. Ay walang ganyang brand sa Pilipinas. Natutuwa yung mga elite, mga sosyal ng Pilipinas na hindi na nila kailangan pumunta ng Anemika para bumili kasi mabibili na nila sa lola nito or nanay nito. Basta yung mayaman na may-ari ng Rustans. So ang ginawa nila, tuwing pa lang pupunta ng US, 'di ba? Mamimili doon pag-uwi na ibibenta, maraming nagkakagusto sa mga dinadala pa uwi ng Pilipinas, ginawa ng negosyo. Pupunta ng US, mamimili ng mga bonggang-bonggang gamit, damit, sapatos, alahas, name it, bags, relo, right? Yung mga mamahaling brands. Pag uwi ng Pilipinas, sold out ang sold out. Ang ginawa nila, nag-franchise sila or something. Nagtayo sila ng store na doon nila ilalagay yung mga mamahaling nilang gamit. Mga makeups and all that. Ayan, nag-boom yung negosyo ng pamilya Tantoco. At ito ang magmamanage dapat, kaso mo namatay. Pagkamatay nito March 8, March 11, kinidnap si PRRD. Doon na focus ang mga Pilipino, mga kababayan. Doon na baling ang atensyon ng buong Pilipinas at buong mundo, hindi dito sa eskandalo ng pagkamatay ni Paulo Tantoco. Na nandun daw, ayan nabanggit nga, sa kalokohan at kalibugan ng mag-asawa. Let's continue reading. Familiar daw ang pangalang Paulo Tantoco or Pawi, pinangalanan na nga. He is the one who got me connected to the couple. Oh! Kasi wala namang role si Paulo Tantoco, yung pinakita kong picture, wala siyang role. Sa gobyerno, wala siyang posisyon. Yung asawa niya, yung Dina, okay, yung byuda, yung nabiyuda, yun yung may posisyon sa gobyerno ni Ngiwi. Bakit siya kasama? So ang tanong agad, sariling pera niya ang ginastos or nilibre siya ng mag-asawa? Kung siya ay siya ang naghahanap ng makakasama sa bembangan, di yun ang role niya. Kasama siya sa pulveron, hindi kaya kasama rin si Paulo Tantoco sa bembangan? Anyway, basahin natin. He's the one who got me connected to the couple last November of 2023, nabanggit ni Dean Chase kanina. Biro mo 2023 pa pala kilala ni Mr. Tubig, si Paulo Tantoco. Hindi kaya si Paulo Tantoco ay nagpapabembang din. Anyway, so much for him. He's not the topic. Pero siya pala yung nag-introduce kay Mr. Tubig sa mag-asawa. So siya yung recruiter or booker. No? I have always been Sir Pawi's contact and it was him who got me hooked up with the power couple.
Kaya niya naging customer ang mag-asawang bangag dahil kay Paulo Tantoco. Ah. Paulo Tantoco from the Ruston Group of Companies, sabi ni Dean Chase. Yes. That's why when I saw your video way back in March, kasi binulgar ni Dean Chase na, "Hoy, may namatay sa Beverly Hills, malapit dito sa tinitirhan ko. Ayan dyan, may namatay." Kaya nakilala si Dean Chase sa social media. Oh, kilala niya yung namatay. Sabi niya, Paulo Tantoco nga. Walang naniniwala nun kay Dean Chase. Kundi I think si Miss Maharlika. No? Anyway, nauna yata nag-expose si Miss Maharlika or nag-expose. Walang naniniwala kay Dean Chase nun. No? Cloud chaser daw si Dean Chase. Kaya nga tawag nila kay Dean Chase ay Dean Chaser or Cloud Chaser. Nasa pangalan na. O gusto lang magpasikat o ano, di napahiya sila kay Dean Chase. Totoo pa lang sinabi. Umamin, may namatay ng Pilipino. At yun nga, namatay sa pulveron. O, sino yung nagsasabi ng mga fake news? Si Dean Chase noon. Sino yung mga nagsasabing fake news yan si Dean Chase? Team Alpotera. At mga double agents. Yung mga dumidilap sa kipay ni babaeng di umano'y totoong girlfriend ni PRRD at hindi si Ma'am Hanilet. Yung babaeng matambok ang noo lang ang matambok. Anyway, yes, that's why when I saw your video way back in March and talked about how he passed, si Paulo Tantoco, I felt compelled to reach out to you to let you know that I got connected with him through him. Ayan, napilitan, parang sabi niya, kailangan ko kausapin si Dean Chase. Nagsasabi ito ng totoo, napanood niya yung video eh. Totoo yung sinasabi nito eh. Kasi ka tinatawag na si Dean Chase na fake news, purveyor ng fake news. Diba? Cloud chaser lang yan. O nag-reach out itong si Mr. Tubig na totoo yung sinasabi mo. Ako ang makakapagpatotoo na yung namatay na yan, kilala ko. At yung mag-asawang yon na customer ko, ay yan ang nagpakilala sa akin, yung namatay na yan. Tinanong pa ni Dean Chase. We need more time to talk about that. So pag-uusapan nila sa ibang araw o ibang pagkakataon, or maybe na-record na rin ni Dean Chase. I really don't know how to digest that information and pretty sure everyone in the room as well. So habang in-interview niya si Dean Chase, tingin ko may mga ibang nakikinig or nanonood, videographer, kamag-anak, security, di ba? Since we are on the topic, when you get invited to these kind of parties, do you always expect the presence of party drugs? Kasi itong mga gantong wild na party, no, jugjugan party, posible kayang may mga ginagamit para, kasi iba ang trip eh. Hindi to normal na bembangan. Baka may involved na droga na pampalibog at saka para sa longevity or pampatagal, right? Sabi ni Mr. Tubig, party drugs are always present when I go to private shindigs. Social, di ba? Shindig or party. Drugs are always present when I go to private shindigs like these. I sometimes bring my own stuff to add to the mix. So, meron siyang sariling cocktail or concoction na feel niya, di ba? Baka gusto niya mas maligat, mas puro, meron siyang sariling ginagamit. Tinitira, sinisinghot, hinihigop, sinusuyop, sinusupsop, hinihit-hit kung ano man. Para madagdagan daw. Si Mr. Tubig, sa palagay ko mga kababayan, ay pwedeng siya rin ang tulak. Right? Meron daw talaga. Ngayon, may dala siyang sarili for his own consumption. At pwede kong i-request din at kung matatanong din ng kliyente, uy, baka may alam kang bilihan ng kokaina. Ay, meron. Ilang ano ang kailangan. Magkano ba? Ay, papatungan ngayon ni Mr. Tubig, no? 1 kilo baga? O sige, ganito ang bayad. Go, bring na. Kasi sabi nga, imposibleng dala. Either dala ng mag-asawa yung kokaina na ikinamatay ng Paulo Tantoco from the Philippines to the US. Pwedeng dala nila. Total, hindi naman ini-inspect yung kanilang sinasakyang eroplano. Diba? Never naman sini-check yan. Kasi nga presidential plane or whatever. Diba? Pero, pwedeng galing din sa Anemica since ang kokaina ay namamanufacture sa Anemica at madaling bilhin, marami naman dyan sa California kasi wild nga ang lifestyle dyan. Maraming billionaires and maraming mga chip ang ganyan and probably baka legal nga rin. Sa Pilipinas, illegal, mahirap ipuslit plus hindi naman minamanufacture sa Pilipinas. Or malay naman natin.
Ang Tiabo, pwedeng na ma-manufacture sa Pilipinas. Pero ang kokaina, wala kasing coca plant sa Philippines. Kung meron man, baka hindi ganun karami. Okay? And nag-iingat din siguro sila. Oh, Mr. T, sabi ni Dean Chase, I'm going to ask you right now, did your meetup with a bangag couple have party drugs? Kasi may natatanong siya, kapag ka nai-invite ka sa mga private and social na shindigs na ganito, meron ba mga droga? Meron, nagdadala nga ako ng akin kasi may gusto para madagdagan yung kung ano man ang kailangan doon, no? Pero yung ano mo, yung shindig mo with the bangag couple, sumindig ba ang balahibo mo? Sumindig ba ang tubig mo? At may dala ka bang shindig droga? I mean, ano ba? Meron bang involved na ano pala? Na iba ako na interpretasyon mga ating. I lost in translation. Yun bang bembangan shindig mo with a dirty couple? Does it involve party drugs? Ang sagot ni Mr. Tubig, yes, they had a never-ending line of kokaina or magerd, bumabaha, wanto sawa ang pokinang inamils. They have a never-ending line of kokaina, mollies, and a lot of Viagra, pampatigas ng nota. And of course, that's not even the end of it. When they said they want to do more rounds, the Viagra made sense. Oh, hindi lang, 'di ba? Hindi lang pala kokaina, may molly. What's molly? What's this? Let's go ahead and check para alam natin, no? Lagi ko 'tong naririnig yung molly. Is this some kind of a coke or whatever? Dali ha? What's molly? Pa-comment sa comment section mga kababayan. Gusto kong malaman kung ano ang molly. Name lang ba ito ng billionaire? Molly, Okay. Ano ito? Para familiar tayong lahat. Molly is a common street name for MDMA. Ay, parang may nag-comment sa iyo nito. Or methylene dioxy... Piyabo? Methamphetamine An illegal synthetic droga ito. Akala ko ba hindi sila gumagamit ng synthetic? Sabi nila sobrang natural, walang halong chemical ang kokaina. Kaya okay lang naman daw silang magkokaina dahil ito ay natural, ay highly addicting na ating nakakabawas ng katinuan. Ay ba't ang sabi ni Mr. Tubig, merong molly. While often marketed as a pure form of kinemilotic, contain a mix of other dangerous chemicals such as kinemilotic. What the heck? May bath salts pa. May fentanyl pa ating. Aba, binibintang nila kay Tatay Digong ang fentanyl kung nasa molly pala ito, nakakapag-fentanyl din ang mag-asawang bangag. May methamphetamine, ibig sabihin mga kababayan, may tiyabo ang molly. Pink pill ba yan? Ay, tingnan natin kung ano ang itsura ng molly. Ay, oo nga, ating! Onela Orbistondo, ayan. Ito palang itsura ng molly. Chuk! Ganun ka lang. Di mo kailangan pagulungin sa foil at sindihan ng lighter, mga ating. Chuk! Di, parang ecstasy rin. Iba't iba. Walang hiya. So, ang tanong agad, never-ending line, apakarami, bag ito? Ang tanong, pera ba nila itong mag-asawa? Galing saan? Galing sa negosyo? Ano negosyo nila? Or pera ito ng mga Pilipino? Yan ang kasumpa-sumpa, mga ating. Kung ano't ano ang ginagawa, nagpapabembang sa Jewetels, pareho yata sila nagpapabembang, right? Iba ang trip. Tapos, napatunayan sa statement, nako, ano ang dapat gawin? Sana merong si VP Sara, no? Kopya ng interview and even the video from Mr. T or Mr. Tubig, yung binayaran ng 2.3 million para tanggalan ng katas ng 4 na beses and more. Sabi ni Dean Chase, Viagra? Yes, the missus said, o yung babaita, yung jowa nung bembang,
The missus said he was having a hard time, si Bembang, he was having a hard time keeping it hard. Sabi ko na eh. Nasa pangangatawan naman talaga ni Bembang Jr. na para siyang lambutin at lampa. Plus may edad na siya. Plus nagbibisyo pa. So mga kababayan, without the help of Viagra and even ng pulveron, at kapag wala siyang kinukonsumo, for sure, lantutay na siya. Right? 70 anyos na ba yan siya? Maunda na yan, nagkukulay lang yan ng buhok, tsaka baby face eh. Oh. So, hindi tumitigas ang kargada ni Bembang Jr. Mukha naman siyang lampa, nasa pangangatawan naman na lambutin. Wala nang ang puwit. Right? Payos na ang buli ni Bembang Jr. Baka nga naglalagay yan ng ng foam sa buli para pag nag-insert, hindi halatang wala nang puwit eh. Baka wala nang puwit kakapabembang. So, ba't gagalitin pa ang banana ni Bembang Jr.? Kung ang role naman niya ay siya ang binibembang. Right? Hindi kaya si Marcos Jr. ay sinasandwich? Oh, doon sa expose ni Dean Chase, okay? Dalawa sila ni Ma'am Shi at si Papshi, si Mr. Tubig na binayaran ng 2.3 million, and then there's another guy na binayaran ng 17 grand or $17,000 na halos 1 milyon ang halaga. So pagpalagay mo, 4 sila sa kwarto. 4 lang ba? Baka mamaya kasali pa yung namatay o yung asawa rin. Or maybe it's an orgy, but probably baka yung 4 sila. Sa 4 na yan, kung kailangang galitin ang nota ni Bembang Jr., so ibig sabihin, kakastahan din niya si Ma'am Shi. At habang kinakastahan niya si Ma'am Shi, kinakastahan din siya sa likod ni Mr. Tubig. So nakasandwich siya sa dalawa. Tama ba mga kababayan? Pa-comment ka sa comment section at panoorin nyo rin yung itong video na nandito mga ating.